Okay, sige. Ulitin ko nga. Wait lang. Bakit ganun? Nakikita ko ay... Ulit. Okay. So, I bet naririnig naman ako ng lahat. So, yan, na-share ko na ulit ang aking screen. So, for today, ang i-discuss natin is about free-falling body. So, ano nga ba ang pag sinabing free fall? Free fall. Ano sa mga... Wala. Okay. Pointer. Okay, so sabi dito, free fall, the motion of falling objects, is the simplest and most common example of motion with changing velocity. If a coin and a piece of paper are simultaneously dropped side by side, the paper takes much longer to hit the ground. But if you crumple the paper into a comp ball and drop it, it will look like both the coin and the paper hit the floor simultaneously. This is because the amount of force acting on an object is a function of not only its mass but also area. Free fall is the motion of a body where its weight is the only force acting on an object. So, yan, naka-highlight. Free fall is the motion of a body where its weight is the only force acting on a body. So, ito, sample may building, tas nahulog yung elephant. Paano naman napunta ang elephant sa ibabaw ng building? But anyway, so free fall kapag siya ay nalaglag dyan. Ano po? And then, meron naman dito. So, Aristotle and Galileo. So, according to Galileo, he observed that this phenomena and realized that it disagreed with the Aristotle principle that heavier items fall more quickly. According kasi kay Aristotle, guys, ang mas mabibigat na bagay ay mas mabilis na papatak. Or if the same thing is dropped from the same height, mas mabilis babagsak sa lupa, yung mabigat daw. Galileo then hypothesized that there is an upward force exerted by air in addition to the downward force of gravity. If air resistance and friction are negligible, then in a given location, because gravity changes with location, all objects fall toward the center of the earth with the same constant acceleration, independent of their mass. The constant acceleration is gravity. So, kung aalisin mo daw yung air resistance, guys, diga po, according naman kay Galileo, kung aalisin naman daw po ang air resistance, di ba pag binagsak mo ang isang bagay, kagaya ng paper, hindi naman siya agad mababagsak ng mabilis kung i-compare mo kung ibabagsak mo ang bola. Kasi ang paper, from top of something, siya ay magsusway-sway pa. And kung may hangin, hindi agad siya babagsak kasi nalalabanan ng hangin. According to Galileo naman, if aalisin mo yung hangin, so in a condition kung saan walang air resistance, sample lang. Ibig sabihin, this is a vacuum. Vacuum, ibig sabihin walang hangin, walang kahit anong force na mag-a-act against doon sa isang bagay. Kahit gaano kabigat pa isa at gaano kagaan ang isang bagay, sabay silang babagsak sa lupa. Again, pero yun ay kapag vacuum condition, kapag walang air resistance. Ano po? So, sabi dito, ang constant acceleration ng mga bagay na bumabagsak is the acceleration due to gravity. Dito, ang kanyang value is 9.81 meter per second squared. Kaya wag po natin tatandaan ang G, that is an acceleration. Ano po, pag free fall ang mga bagay. Gravitational constant, G. Acceleration due
to gravity is the acceleration that is gained by an object due to the gravitational force. Its SI unit is meter per second squared. It has a magnitude as well as direction. Thus, it is a vector quantity. We represent acceleration due to gravity by the symbol g. Its standard value on the surface of the Earth at sea level, so sa pinakamababa, sa sea level natin sa ground is 9.81 meter per second squared. Its computation formula is based on Newton's second law of motion and Newton's law of universal gravitation. Near the surface of Earth, acceleration due to gravity is approximately constant. But at a large distances from the Earth or around other planets or moons, it is varying. So, nag-iiba po ang G. So, it depends if where we are. So, dito, free fall is the motion of an object. Makikita nyo, iba't ibang values ng G. Depende kung nasaan ka. Sa North Pole, sa Norway, sa Hong Kong, at sa Ecuador. Ano po? So, yan. Tignan nyo, 9.83, 9.82, 9.79, 9.78. Ano po? But sa atin po mga computation at sa mga ginagawa natin, constant G tayo, which is 9.81. Pero, realistically speaking, sa totoong buhay po, nagva-vary talaga ang G. Ano po? At sabi din po dito, an object in free fall experiences an acceleration of negative 9.81. The negative sign indicates a downward acceleration. Yun lamang po, a downward. Yes, Baryon. Ma'am, di po nagalaw ang PPT. Ay, hindi nagalaw? Bakit? Sige, hoy, buti sinabi mo. Okay, wait lang. Hindi ko na nga hindi ko na siya i-slideshow. So, ito, kita nyo ngayon, slide number 7. Yes po, ma'am. Okay. So, ito guys, yung mga kanina. Okay. So, ito naman, free fall, yung nauhulog na elephant, and then ito lang yung kay Aristotle and kay Galileo. According to kay Aristotle, heavier objects will fall down to the ground first. Pero according naman kay Galileo, if we will disregard air resistance or in a vacuum condition, sabay lang po babagsak ang objects kahit gaano man sila kagaan or kabigat. Ano po? Ang ating acceleration due to gravity is G. It's 9.81 meter per second squared. And yun. So sabi, G depends on where we are. If we are on Earth at tapos at a certain distance, magbabago din yan. So sa iba't ibang planeta, iba't iba po ang G. So, even if sa Earth, iba't iba na. Tingnan nyo. North Pole, Oslo, Norway, Hong Kong, and Ecuador, iba't iba pa yung G. Pero at constant, ginagawa na lang po natin siyang 9.81. But realistically speaking, nag-iiba-iba po. Ano? So, yan. So, sabi, an object in free fall experiences an acceleration of negative 9.81. The negative sign indicates a downward acceleration. Hindi naman set forth kasi sinabi na agad na negative 9.81. Ibig sabihin, pabagal na agad siya. Kaya negative. Dito lang po sa G ay negative siya kasi siya ay downward. Ano? Pabagsak sa lupa. Downward. Next, sabi dito, if an object is projected upward, so halimbawa yan, kita niyo yung kamay, may hawak siya na bola at a certain height. Kung ikaw nakatayo ka, syempre ang kamay mo is nakaangat ng konti sa ground. Then it will slow down. An object projected upward in a perfectly vertical condition, then it will slow down as it rises upward. The instant at which the peak of its trajectory, its velocity, is 0 meter per second. Ano ibig sabihin on? Ibig sabihin po, kita niyo yung hawak yung bola. Diba nandun siya sa kalagitnaan? Diba may arrow na blue at red? Nasa gitna siya kasi hawak siya. Of course, ihahagis niyan. Kaya ang velocity niya, initial velocity niyan mataas. Pero, pag may certain point, wait lang, try ko nga i-drawing. Draw.
So, kung ayan, yung bola, kung nandito yung bola, may certain velocity yan pag hinihagis mo pataas. And pag taas, halimbawa, pagdating dyan, yung bola, bababa na ulit. 'Di ba? Ganon yung mangyayari sa bola. Yung bola, pag hinagis mo pataas, may tataas siya, tapos pagdating sa taas, bababa ulit. So, yung point dito, sa taas, kung saan siya titigil, ang velocity daw po doon ay 0 meter per second. Kaya siya tumigil na. Tapos, pababa na siya. Okay? Dadating siya sa point na titigil po siya kasi may gravity na humihila sa kanya pababa. 9.81 meter per second squared. Ano po? So, yan. The value can be used as one of the motion parameters in the kinematic equations. For example, the final velocity after traveling to the peak would be assigned a value of 0 meter per second. So, yun nga po. Ito yung 0 meter per second. Itong binilugan ko ng green. So, of course, dito sa baba, itong hawak-hawak mo yung bola, malakas ang velocity dyan. Tapos pagdating dito sa taas, magiging 0, kaya nga yan bababa. Kasi titigil na bigla, tapos tsaka bababa. Pag pababa yan, pabilis ulit yan hanggang makarating yan dito sa pinakababa. Bakit man pabilis ulit hanggang makarating dito sa pinakababa? Kasi ang velocity niya 9.81 meter per second squared ulit Habang pababa siya dito, pabilis ang pagbagsak niya. Okay? So, yun. Basta itong peak na ito, magzi-0 siya, tas ito, pataas na ulit yan. Okay? Ito. If an object is projected upwards in a perfectly vertical condition, then the velocity at which it is projected is equal in magnitude and opposite in sign to the velocity that has when it returns to the same height. That is a ball projected vertically with an upward velocity of 30 meter per second. So, ang sinasabi dito guys, dito daw po, habang hawak dito ang bola, ba yan? Hindi naman nakikita yun. Dito po, habang hawak daw ang bola, kung inihagis daw yan ng 30 meter per second pataas, ano po? Ang bola, halimbawa pagdating dito, magzi-0, titigil kunwari dito ang bola. Sample lang ha, dito titigil ang bola. Bababa ulit ang bola papunta dito, diga, hanggang dito sa sahig. Pag nandito na po ang bola sa punto na ito, same po sila ng velocity nito. Same po ang velocity nito dito sa velocity dito. Yan, pinagkaiba lang nila sign. Kasi yung isa, pataas kasi hinagis, at yung isa, pababa na. Nakuha niyo yun doon, na equal ang kanilang velocity pag dumating sa same point. Pero magkaiba na ang sign. Hoy, kahit isang yes lang or wait lang ma'am at kino-contemplate pa. De Ramos? Okay, sige. Thank you. So, ayun po. So now, we have our formulas here. Ito po ang ating mga formula. Equation of motion for uniform acceleration. So we have V is equals to V sub O plus AT. Yung may O po, yan yung initial. So initial velocity, yung V lang, yung walang sub is final velocity. Ang A is acceleration, then T is our time. Okay? So dito naman, D is distance. Ang D ay final distance. Ang DO or D sub O ay initial distance. Tapos 1/2 V is final velocity and V sub O is final. Nang may O, lahat po ng iyon ay initial. Yung walang sub, yun po ang final. Okay? Tapos itong pangatlong formula,
ito ay final distance is equals to initial distance plus initial velocity times t, kasi may O ha, napalayo lamang ang O, plus 1/2 acceleration times squared. Okay? And then last, we have final velocity squared is equals to initial velocity squared plus 2 times acceleration times the quantity of final distance minus initial distance. Oh, ano po? 11. Sabi po dito, a body is moving at an acceleration of 2 meter per second squared. So you have A. Meron po tayong A. The initial speed was 15 meter per second. So 15 meter per second in 5 seconds. So ang gagamitin po nating formula is ito. Yung ating first formula. Ito po, yung ating first formula. Bakit po iyon? Kung makikita nyo naman, tinatanong, what will be the speed in 5 seconds? So, final velocity ang tinatanong. May initial velocity tayo, 15 meter per seconds. Meron tayong acceleration, meron tayong time which is 5 seconds. Makukuha naman talaga natin. Direct sub lang. So, we should get 25 meter per second. So, get your calculator. Ugaliin na laging i-compute para masanay laging magpipindot diyan. 2 times 5, 10 plus 15, 25. Okay? Malinaw ba dito, class? Okay, Malabanan, Lumanglas, Mercado, Sim. Okay. Thank you. So, I hope ay malinaw din sa iba. Ano po? Alam kong nakakaantok ang oras nating ito, pero lumaban tayo, ha? Okay. Sige. Next, we have number 2. Sabi, a body is moving at an acceleration of -5 meter per second squared. So, we have our acceleration. Actually, hindi siya acceleration. Siya pabagal eh. Ano? Initial speed was 40 meters per second. Oh, initial speed. So, VO or V sub O. What will be the distance in 5 seconds? So, 5 seconds is time. Ang tinatanong naman po sa atin ay distance. Meron kang initial velocity. Meron kang acceleration. Meron kang time. Kaya ang gagamitin mo ay itong formula na ito. Okay? Oh, final, what will be the distance in 5 seconds? Ibig sabihin pagkatapos ilang distance ang na-cover nung tumatakbo na car na ito or whatever vehicle is this. Ma'am, walang initial distance. Dapat mong maisip na 0 ang initial distance. So, wala munang natakbo. 'Di ba? Tapos, ang initial velocity, ano sabi? 40. Ang time, 5 seconds. Tapos, ito kasi sa formula ay plus 1/2 80 squared. Plus 1/2 80 squared. So, ito ay plus 1/2, plus 1/2. Pakilagyan ito ng 1/2 at nawala na. Ano? Pakilagyan po ng 1/2 80 squared. So, yan. 1/2, ang A natin is -5 meter per second squared. So, dito. Times time, 5 squared. So, yan. Get your calculator, check if you can get this too. Mag-react kung nakuha, ha?
Nakuha ba ng iba? Okay. Thank you. Ang daming nag-heart. Okay, sige. I bet nakuha ha. So, I will continue. So, problem number 3. Sabi, a racing car catches a speed of 20 meter per second. So, yan po ha, 20 meter per second. In 2 seconds from rest. In 2 seconds from rest. So, ibig sabihin, ang speed na ito, 2 seconds nakuha. Meaning, sinabi diba from rest, ang initial velocity natin will be 0. Tapos, ang final velocity natin is 20. Ang time natin is 2 seconds. Find the distance covered by the car in the process. O, di ba? Hindi naman sinabi literal na 0 ang initial velocity. Pero sinabi kasi, it catches a speed of 20 meter per second in 2 seconds from rest. So, nagsimula ang velocity from 0 and then it end up 20 meter per second after 2 segundo. Ang pinapahanap sa atin is the distance covered. So, dapat mong maisip na ito naman ang formula na gagamitin mo. DO, 0 lang. Initial distance, wala. So, ito ang formula natin. Plus 2a. Okay, nasaan na yun? Plus 2a. 20 meters ang una plus 0 times 2. 1/2. Ay, lagi na lang kulang. Saan ka ba napupunta? Okay? So, yan lang po. So, dapat mong maisip na ang initial ay 0 kasi sinabi naman na from rest. So, nakuha nyo ba yung 20 meters? So, ito lang po yun ha, yung pangalawang formula na iyon. Okay, so I bet ay nakuha naman ninyo. Ano po? So, let's proceed with number naman na ito. So, sabi naman po sa problem, what net force, okay, force po ha, force, is required to bring a 1,500 kilogram car to rest. To rest. Ibig sabihin, alam mo namang ang mass ay 1.5. To rest, ibig sabihin, 0. From a speed of 100 kilometer per hour. So, yan naman po yung initial. Within a distance of 55 meters. So, yan naman po ang ating distance. Naaalala mo ba kung ano ang formula para makuha mo ang force? Dapat hindi mo makalimutan na ang formula para makuha mo ang force is F is equals to MA. You have your mass, 1,500. Sa mga pinag-aaralan natin na velocity, distance, at time, ano ang makukuha mo doon? Yung acceleration po. Yes po, yung acceleration. So, dito, nasaan ba? Ito po ang ating formula. Ito po ang formula na may A. Balikan nga natin. 2A, ito po siya. Ito pong pang-apat nating formula. Ano? Yung pang-apat nating formula dyan. Kung ating pagmamasdan, final velocity is squared lang is 0 nga. Kasi sinabi naman, to bring a 1,500 kilogram car to rest. So, papatigilin mo. So, ang final ay 0. Ang initial, sinabi naman, 100 km per hour, ginawa lang pong meter per second kasi yun ang metric. Ano? So, 27.7778 squared plus 2 times A. Ang A, huwag magtaka kung wala ka at atin pong hinahanap.
Distance na covered is 55, di ba? Within a distance of 55 meters. So, yun ang final distance. Anong initial distance? 0. Laging wala muna. Tapos yan, 55. Okay? So, makukuha mo ang sagot na acceleration is negative 7.0146 meter per second squared. Na later on, you will use para makuha mo ang F. Kasi ang F nga po ay F equals ma. May mass ka, tas kuha mo na ang acceleration. You will get the force. Okay? Linaw po ba to? So, nagamit pa rin natin yung last time na force is equals to ma. Kaya wag agad kakabahan kapag force ang hinanap. Ha, force? Yung mga v squared acceleration, distance at time ang meron dito. Force is equals to ma. Makikita mo agad na binigyan ka ng mass. Kuhanin mo ang acceleration. Nagkakaintindihan po? Lumanglas, Mercado, Ramos, Panaligan, Dara, Padil. Okay. Thank you so much sa inyong mga pusong iyan kahit March na. Okay. Sige. Next. Sabi naman dito, the motion of a particle is given by the equation d is equals to 2t raised to the 4th power minus 1/6 times t raised to the 3rd power plus 2t squared. Where d is in meters and t in seconds. Okay. Compute the values of v and a when t is equals to 2 seconds. Okay. Paano po pag ganyan? Pinapahanap sa inyo ang velocity at ang acceleration. Ang binigay lamang ay time, tapos yung formula na ito daw ang formula ng distance. Ma'am, ano sabi? Ano daw? Huwag kabahan. Kasi next time na makakakita ka dyan, alam mo na yung gagawin. Kasi ganito po. If first derivative natin siya, diba? D is equals to 2t to the 4th power minus 1/60 cube plus 2t squared. Ano? So, first derivative. Ang distance po, magiging velocity ngayon. So, tandaan, ang distance na nauna, pag first derivative mo, velocity na. So, ito ay magiging 2 times 4, di ba? Naggagato ba kayo, di ba, integ? 2 times 4, 8t cube. Kasi, 4 minus 1 pa. Tapos ito, 3 over 6, so 1/2 na yon, may t squared, plus 2 times 2, 4t. So, ito ang kalalabasan ng first derivative. Maalam naman ng first derivative. Alam ang first derivative na iyan. Baryon, Lumanglas, Padilla, Ramos, Seniza. Okay. Bakit? Wait lang ha. Okay. So, nakuha yun ha. So, ngayon class, pag nakuha mo ang first derivative, dati nga yung d, magiging velocity siya. Tapos, di ba ang t nga natin is 2 seconds daw. Yung t, papalitan mo lahat ng 2. And then, pag sinolve mo yan, yung makukuha mo, yun na po ang velocity. Okay. Nakuha? Ganun pala yun. So, at least, now you know. Wag agad kakabahan. Di ba? Hindi tayo gumamit ng formula. Pero nakuha natin ang velocity dahil may equation, first derivative mo, pinalitan mo lang yung value ng t. Okay? Then next, we have second derivative. So, meron po tayong second derivative. Di ba? Ito, yung velocity, ilagay mo dito. So, yan. Yan is a second derivative natin. So, yung 3 times 8, so 24, t squared. 2, so ito ay magiging t na lang, tapos itong 40 ay magiging 4 na lang. So, ang distance kanina, naging v.
Ang V naman, dito, naging A. Okay? Naging acceleration naman na makukuha natin. So, dito po, 24t squared minus t plus 4. Ang t natin again is papalitan ng 2 seconds. So, makukuha natin ang ating acceleration, which is 98 meters squared per second. Nakuha, everyone? So, yes, yung D, magiging V, then magiging A eventually. Okay po? Nagkakaintindihan tayo? Pakitandaan iyan. Ano po? Pakitandaan. Daming puso. Ang active nyo, buhay kayo. Anong lunch nyo? Ha? Hindi kayo ganyan ng mga nakaraan natin. Okay. Next, here, we have yung isa kanina. Ito kasing mga una-una natin na ito, yung mga nauna natin na ito, is mga nagmo-move na object, yung may velocity 1, 2, mga sasakyan. Ngayon, itatakal na mismo natin yung sa free-falling body na ang acceleration niya is yung G. Ano po? Yung acceleration is yung G. Kasi pag hinulog mo ang isang bagay from a certain height, ang mga sasakyan kasi, di ba, binibigay sa atin ng initial velocity, final velocity. Dito naman, madalas, yun ang hinahanap kapag hinuhulog mo yung mga bagay-bagay. Ano po? So, dito equations, we have 3 lang naman. Ano? So, we have height is equals to 1/2 gt squared. So, yung G, dito, yun na po yung pinaka-acceleration natin. Kung makikita mo nga dito, 1/2 at squared, makikita mo din dito sa formula yung 1/2 at squared. Tingnan mo, andito din siya, 1/2 at squared. Dito, yung distance covered. Doon naman sa kabila, yun ang height. Diga? So, parang medyo magkakalapit lamang sila. And then ito, we have v squared is equals to 2gh. Ito ay g, yung acceleration natin, 9.81. And then ito yung height. And then, yan, velocity squared. Then we have also velocity is equals to gt. Or yung acceleration lang due to gravity times time. Ano po? Let's have this 1. So, sabi dito, you're standing at the edge of a cliff and drop a ball. It takes 10 seconds to hit the ground. How high up are you? What was the velocity of the ball? Okay. So, ngayon, syempre, ikaw daw ay tumayo sa edge ng cliff. O sige, napakagaling mo. Ay, ikaw hindi takot sa height. Nasa edge ka ng cliff. Tapos, basta mo lang binitawan, hindi mo hinagis pataas yung ball, ha? Basta kung nasaan kang nakatayo, bigla mo na lang binagsak pababa. So, 10 seconds daw bago niya ma-hit ang ground. How high up are you? Sabi. So, ang height, ito nga ang formula natin, diga, 1/2 gt squared. Madaling makuha, 1/2. Yung 1/2 lang, isulat mo. Ang G, digat 9.81 meter per second squared. Tapos, ang time, anong sabi? Digat sabi 10 seconds. Square lang. So, now, gaano kataas? Makukuha mo na agad. Nakuha naman ng everyone yung napakadaling yung no-brainer na question na iyon. Height. Okay, good. Next, yun ang unang tanong. How high up are you? So, you know how high you are na doon sa cliff from the ground. Next question is, what was the velocity of the ball? Kasi syempre guys, yung ball, from hawak mo, pabilis lang pabilis yan as it hits the ground. Kasi may acceleration due to gravity na 9.81. Syempre, bumibilis. Ano po ang pagbagsak? So, yan. May formula ka, v squared is equals to 2gh. Meron kang 2, may 9.81 ka. Ang height mo, yung nakuha natin, 490.5.
square root mo kasi naka V squared yon, then you should get 98.1. So yun na, nasagot mo na. How high up are you? And what was the velocity of the ball? Pwede din sabihin, what was the velocity of the ball when it hit the ground? Oh, yun. Yan din yan. Ano po? Nagkakaintindihan? Okay, magaling, magaling. Next, sabi, a stone is thrown vertically upward and return to earth in 10 seconds. O, kita nyo naman siguro ang ball. Ito. Paakit muna yung ball. Tinapon upward, pataas. So, kung hawak mo ang bola, pataas ang tapon mo una. And then, when it reaches the top, sabi ko nga, marireach niyan ang certain height kung saan mag-zero. Titigil yan, kaya nag-zero. Tapos, bababa na ulit. And then, bababa na ulit. Bababa. Okay? Bababa yung bola. Balik sa earth. Ano po? So, ngayon, ang question, what was its initial velocity and how high did it go? Ang how high did it go is yung pinagmulan niya. So, ito, kita nyo naman yung may pink na arrow, itong height. Okay? So, ito po ang unang formula natin. V is equals to VO plus 80. So, nasaan po yun, ma'am? Nandito po siya. V is equals to VO plus 80. So, nagamit po natin yung kanina na nasa acceleration. Nagkakaintindihan? Tapos, may initial velocity ka ba? Wala nga, kasi atin ngang hinahanap. Ang final velocity dito is 0. Ano pong final? Ang una muna po nating sinosolve class is ito muna. Ito muna. Yung isang side muna. Na may initial ka nung tinapon mo. Tapos pagdating nun sa tuktok kung saan siya ay nag-0, yun ang may final. Tapos plus GT. Plus 80 siya. Pero ang acceleration kasi natin dito is G. And in this case, since tinapon ang bola pataas, siya po ay negative 9.81. Negative. Kasi against siya sa acceleration due to gravity. So, initial natin is 49.05. Nakuha? Nakuha niyo yung class? Yun munang isang side ha. Kung baga isipin mo ang bola hinagis mo, dadating sa point na titigil siya sa ere kasi 0, tapos diretso baba ulit. Pero himay-himay muna. Kuhanin muna natin yung initial velocity base sa final velocity na 0 pagdating niya sa taas. So, yung one side muna. One side of the story muna. Okay? And then, after you get the initial velocity, ano bang sunod na tanong? How high did it go? Okay. So, height is equals to 1 half GT squared. Napakadali naman. 1 half GT squared. Height. 1 half, 9.81 times 5 is equals to 122.63. Ano po? Malinaw ba sa lahat? Okay, sige. Good. So, class, ito ay may isa pa. Kaso, like last week, na nakikita ko na saturate kayo, kaya hindi ko tinuloy-tuloy. So, pinutol ko pa. May isa pa to, pero sa next meeting na lang natin. Online din naman tayo. Ayokong bombard kayo ng information, lalo na at tayo'y online. Dire-diretso lang pag online, gawa ng hindi ko na makita ang mga mukha nyo, nagtitinginan kayong magkakatabi, kayo nagtatawanan. Wala akong reaksyon na naririnig pag online. Kaya dire-diretso lamang ako. Baka naman mapasobra, kagaya nung last time, na baka naghihingalo na kayo diyan sa kabilang parte ng mundo. Kaya may nabuti kung hatiin na lang muna ulit para hindi sobrang dami. Last one na naman yung sa Thursday. Last one na PPT na natin yun. At kung mapapansin nyo naman, yung PPT naman ngayon, maikli lamang din.
Pero, yun nga, may formula na ulit kayong sasauluhin. Ano po? Okay, so siya, iyan. Kayo na ang bahala. Kayo ay magsimula-simula na gumawa ng reviewer. So, sa Thursday ay another topic tayo. Last topic na natin yan for midterms. Okay? O siya, babay na. At kayo ay saganang-sagana sa heart at kaya kami ay sa iyo, ma'am eh. Talaga namang ikaw. Siya, sige na. At walang add points. Walang add points iyon. Babush. Next week ay magkaka-quiz. Yes po. Kaya magsimula na kayong gumawa ng reviewer dahil sa ating face-to-face ay quiz naman natin na iyon. Ano po? Bye-bye! Ano pong day? Sa mismong araw natin. Ito, nung araw na Tuesday. Yun. Para tapos na agad. Ma'am, last na. Kamusta po ako score ng econ? Hindi pa ako tapos! Hindi pa ako tapos mag-check sa econ dahil napakadami ng 8 section hindi ko kinakaya. Ang coverage for physics is lahat ng inaral natin. So, it's like, imagine na parang midterms na rin siya. Bawal ang index card! Bye-bye! Bye.